Sa video ito pag-uusapan natin at sasagutin natin yung mga tanong about sa Camallanus. Ano nga ba yung Camallanus? Paano siya nakukuha? Paano natin siya gagamutin syempre? So sa video ring ito, meron tayong live example. So meron akong isda na may Camallanus. Actually, kaya ako ginawa tong video na to kasi nakita ko tong isda na to. No? So siya, nahirapan na talaga siyang lumangoy. So kinuha ko siya, nilagay ko siya sa isang palanggana and then sisimulan natin yung paggamot sa kanya. Ang gagamitin natin paggamot sa kanya ay itong Bastonero Plus. Pag-uusapan natin kung bakit ito. Pang manok to pero ang components nito ay Levamisole HCl, which is ang isa sa pinakamabisang mga gamit natin pang deworm sa mga balloon mollies without harming yung biological filtration natin. So ano nga ba yung Camallanus? So yung Camallanus guys, parasitic nematode siya. So kung ano yung nematodes, search nyo na lang sa Google kasi check ako na pag-aralan natin yan no elementary pero kahit ako nakalimutan ko na kung ano yan. Pero type siya ng organism. So parasite siya. Ibig sabihin, nabubuhay siya sa somewhere or sa isang hayop tapos hindi siya nakakapagdulot ng mabuti dun sa host niya, kung hindi harm lang yung nagdudulot niya. Ang sign na may Camallanus ang balloon mollies ay syempre yung iba yung galaw niya. So medyo matamlay, nakikita niyo yan, yung sinabi ko dun sa previous video natin, nagsusulok yung mollies, iba yung galaw niya compared lalo dun sa iba niyang kasama sa tank, unless yung kasama niya sa tank ay meron na ring Camallanus. So ang pinakamagandang sign na merong Camallanus din yung isda nyo ay syempre makikita nyo yung red na parang thread dun sa kanyang puwitan, dun sa malapit sa kanyang anal fin. Dito sa example natin, dito sa isdang ginagamot ko ngayon, madami na siya. So malala na to guys. Kapag naapektuhan na yung internal organs niya, ayun, masyado na maraming Camallanus. Meron, actually minsan nabubutas pa yung tiyan niya dahil sa sobrang dami ng Camallanus, which is dito sa example na to, muntik na. Ayan. So nakikita nyo rin, pag nakita nyo yung gantong sitwasyon sa isda nyo, syempre nakakalungkot naman, mamatay yung isda nyo. Syempre pet nyo yan eh. So nakakalungkot talaga, di ba? Bukod doon, marami pang simptomas. Yung isa, yung hindi siya kumakain. Meron din naman kasi sa case ko, madalas kahit hindi Camallanus, kumakain pa rin yung isda. So magana pa nga eh. Hindi pa kayo naka-like and subscribe sa Jugol's Fish Hub at gusto nyo pang makakita ng mga tips para sa newbie at saka kung paano mag-alaga ng mga balloon mollies, i-click nyo na like and subscribe at saka i-ring yung notification bell. Tapos proceed tayo sa shoutout natin. So yun, so maraming salamat sa mga nagpa-shoutout kay Heart Aquatics, kay Queenie, kay Hanania Marcelo, at saka kay Vin doon sa bidding natin. Ayun, sa kay Jacobs Barak sa YouTube at saka kay Borg's Loft. Meron din tayo nagpa-shoutout kay Sandy Nala Aquatics at saka kay Super Worms na Sipit. Ayun, shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Jugol's Fish Hub at saka sa mga solid subscribers natin. Then ayun, kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo yung subscribe button. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo and then mag-comment kayo kung meron kayong mga additional tips o kaya meron ako na maling nasabi. Try natin i-correct sa susunod na video. Yun, maraming salamat guys. Tuloy na tayo sa video. Isa pa sa mga simptomas, syempre yung bloating. Okay, ito nakita nyo, yung isda na tinetest natin ngayon, yung gagamutin natin, talagang nasira na yung balance niya. O kaya stress na siya, wala na siyang lakas para lumangoy ng tama. Ngayon, paano natin gagamutin yung Camallanus worm? Maraming gamot doon sa Camallanus worm. So meron tayong iba-iba dito, yung Levamisole, Flubendazole, Parazincatel, at saka yung Fenbendazole. Yung Levamisole HCl, ginagawa niya, pinaparalyze niya yung worm, which makes it easier para ilabas ng isda yung worm. So yun, makikita niyo sa video mamaya na nilalabas ng isda, paralyze yung mga worms at makikita niyo dyan, nahuhulog doon sa isda yung worms na Camallanus. So ganun yung gumagana yung Levamisole HCl. Itong Bastonero Plus ay meron tong Levamisole hydrochloride na 15 grams at albendazole. Yung albendazole di ko na research masyado guys eh. Levamisole yung target natin dito. Astig tablet. Ayan, mabisa din to guys ha. Ginagamit ko to. Meron akong video nito siguro mga 3 months or 4 months ago kung paano ko to ginagamit. So ito guys, mabisa din to. Pero ito ginagamit ko pang reset na ng tank kasi pag nag-reset ako ng tank, iiwanan ko na lang yan tapos babalikan ko siguro in 2 to 3 days. Nakita nyo, meron ako dyan tank, kulay green. So isang linggo ko yan nire-reset para talagang simot yung mga Camallanus worms. Meron kasi yung Camallanus worms guys, may cycling yan. So kapag pinatay mo siya ngayon, kailangan within 7 to 10 days. Susunod, maggamot ka ulit. Kasi merong mga eggs yan, naiipit sa mga kung saan-saan sa aquarium mo o kaya sa filtration mo. Mahatch yung itlog, tapos yun, kailangan na din natin patayin yun. So mas maganda, makapag-cycle kayo at least 3 times nung gamot para sure na ma-wipe out nyo lahat nung sulok-sulok nung inyong aquarium ng mga
eggs at saka ng mga parents nung Camalano's. So yung links nito guys, kung meron sa mga e-commerce sites, ilalagay ko dyan sa description kung gusto nyo bumili. Astig tablets around 10 to 15 pesos yata to. Pero mabibili nyo ito sa mga manukan. Syempre, ito rin Bastonero Plus, mabibili nyo rin sa mga manukan. Pero kung ayaw nyo lumabas ng bahay, orderin nyo na lang sa e-commerce. Nasa baba yung mga link. Ito guys, yung mga isda natin. So ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung isda natin na lumalangoy yan kanina. So ang ginawa ko, naglagay lang ako ng aquarium. Ito yun, yung mini show tank natin. Ginawa ko yung test tank para ipakita sa inyo yung yung mismong Camalano's niya. So ayan, so mukha siyang patay, di ba? Pero buhay pa yan. Ayan, buhay pa yan. Ayan, lumalaban siya para sa kanyang buhay. Ayan. So nakita nyo yung mga worms dyan. Ayan, may close-up video ako na ipapalit dyan. Nakita nyo, nandyan yan. Tapos ayan, binabagayway na yung mga Camalano's worm. So natatanggal na siya sa puwitan niya. So ngayon, halos wala na. Ayan, ilang piraso na lang yung nakikita ko. Pero titingnan natin kung meron pa rin siya nasa loob. So by the end of this video, sana naka-recover na siya. Na-excrete niya na lahat ng mga parent na Camalano's para matingnan natin kung magsusurvive pa siya. Pero yung ganitong lagay guys, na yan, medyo negative na yan. Pero titingnan natin kung kayanin niya. Kasi ito naman guys, meron tayo ditong iba-ibang molly lang. Pumili lang ako ng mga matatamlay, ayan, para i-deworm. So ito medyo mas matapang to kasi mabilisan ko lang itong gagawin. Pero nakikita ko, may mga naglaglag na ng Camalano's. Ayan, pero random lang to. Yung mga matatamlay lang. Pero nakita nyo, masisigla na iba. Masisigla na sila. Ngayon, dun sa Astig tablet, ganito ko siya ginagamit. Ayan. So ito, 20 gallon tanks. Nakita nyo kulay green yung tubig. Actually 2 weeks na to. 2 weeks na yan nakaganyan kasi nakakalimutan kong i-100% water change. Okay, yung isang tablet guys, ginagawa kong dosage sa isang ganyan na. Yung ginagamit ko ngayon sa Astig tablet, yung 1/3 ng Astig tablet ay para sa 5 gallon tank. Okay, so yung 20 gallons na yun, medyo malata yung dosage nun kasi 20 gallons yun. Ibig sabihin, kailangan ko ng 1 1/3 na Astig tablet para properly i-dose yung aquarium. Pero wala kasing laman yan. Kaya ginanyan ko lang. Ngayon sa 5 gallons naman, nakita niyo yung mga previous video ko, tsaka dun sa old video ko, panoorin nyo, 1/3 lang nung Astig tablet yung ginagamit ko sa ganyan. Ngayon, anong advantage ng Libamisol HCl? So yung Libamisol HCl o yung Bastonero Plus, yung contents nun, hindi siya nakakasira ng biological filtration. So yung mga bakterya natin dun sa mga sponge filters, hindi siya naapektuhan. So pwedeng siyang i-dose doon. Kung ibabat nyo lang siya na ganyan, mas okay din kasi hindi madadama yung yung aquarium nyo, especially kung kasama siya sa isang group ng tank, yung mga grupo ng tank na ganyan. So mas maganda ganito yung gawin nyo. Ayan, so mga 3 bat siya sa isang linggo. Ako ganun ginagawa ko. Tsak natanggal siya without stressing the fish too much. Isa pang way ng pag-introduce ng gamot sa mga isda, syempre by food. Itong Bastonero Plus na minix sa food, timpla ko ng tubig, tapos nilagyan ko ng Bastonero Plus, tapos nilagyan ko ng PO1. Yung dami ng PO1 basta ma-soak in niya lahat. So wag yung masyadong malabnaw guys, kasi pag masyadong malabnaw, malulusaw lang sa aquarium nyo yan pag ginulog nyo sa aquarium bago pa makain ng isda. So magkakaroon pa yung aquarium nyo ng residue ng gamot. So as much as possible, ipa-soak in nyo doon sa pellets para direkta na ma-take na isda nyo. Doon ngayon sa dosing guys, follow nyo yung dosing. So yung dosing guys, meron akong screen na ipopost dyan somewhere dito sa video na to. Tsaka ako nakita nyo na yan anywhere dito sa video na to. So sundin nyo yun. Kasi ito guys, hindi na siya makakain na to na isda nyo. So mas maganda sundin nyo yung dosing. So ngayon, paano natin maiwasan yung pagkakaroon ng Camalano's worms? So yung Camalano's worms guys, syempre alam naman natin lahat, nanggagaling din yan doon sa kinakain nila kadalasan. At saka syempre, kung nag-introduce kayo ng bagong isda na hindi nyo na-quarantine masyado, o kaya hindi nyo pala na-quarantine ng tama, at saka hindi nyo alam pala na may sakit. Okay? So mahirap din kasi malaman na may Camalano's yung isda kung bago pa lang yung Camalano's, di ba? Sabi ko sa inyo, nanggagaling siya sa eggs. So mahirap talaga malaman. Ngayon, kung meron ng Camalano's, treat na lang natin. So maganda sa fish keeper, meron kayong mga simpleng gamot. Mura lang naman guys, di ba? 15 to 20 pesos yan. Around ganun lang yung price range yan, depende kung saan kayo bibili. So maganda, meron kayo niyan. So yung pusa nga, aso, yung mga alagang hayop, dinideworm talaga yan. So lalo kung nagpapakain kayo lagi ng Chubipex, mga Daphne, mga galing sa kanal. Ayun, syempre, yung alam naman natin yung Chubipex lalo guys, kung saan na-harvest yan. So madumi talaga yung environment. Kaya mas maganda talaga, bukod dun sa paglilinis nung nagtitinda,
linisin din natin ang sarili natin. Sana nakatulong itong video na to. Kung hindi pa kayo naka-like and subscribe, please do click that like and subscribe button. At syempre kung gusto niyo itong mga video na to at mauna kayo sa mga susunod, i-click nyo na yung notification bell. So kung may katanungan pa kayo o kung meron kayong gusto i-share sa ating channel, ayan, so mag-comment lang kayo. And then maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And syempre click nyo yung notification bell para sa mga susunod nating videos, ba-notify kayo. And see you on our next videos.